The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. While still more people gathered in the crowd, Jesus said to them, This generation is an evil generation. It seeks a sign, but no sign will be given it except the sign of Jonah. Just as Jonah became a sign to the Ninevites, so will the Son of Man be to this generation. At the judgment, the Queen of the South will rise with the men of this generation, and she will condemn them, because she came from the ends of the earth to hear the wisdom of Solomon, and there is something greater than Solomon here. At the judgment, the men of Nineveh will arise with this generation and condemn it, because at the preaching of Jonah they repented, and there is something greater than Jonah here. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. We continue to meditate on the teachings of our faith. We have meditated last time on eternal happiness and how to attain to perfect happiness on earth. And we identified three as taught by the church: faith, or the way of faith, faith in the truth, obedience to the commandments of God, and receiving the grace from God. So these are the means to ensure that we achieve or reach our final end, which is to be with God forever. Karon, subong adlaw, aton panumdumon naman ang nahanungod sa knowledge of God. So kung ako maghatag title sa akon homily, is the knowledge of God. Meaning to say, nag-start kita sa faith category. Faith, doctrine, commandment, morals, sacraments, prayer. So, kung sundon nato ng aton structure, wala pa kita sa commandments, wala man kita sa grace or sacraments, diri pa lang kita sa faith. Faith in the truth of God. So, amo pa lang na nga part. So, nag-start na kita sa knowledge of God. The knowledge of God consists in the knowledge of His perfections, His works, His will, His grace. So, ang mugali ni dapat matun-an sang isa ka Katoliko para may knowledge of God siya. Apat gid, kilalahon niya ang perfection sang Dios. Example sang perfection sang Dios is almighty, loving, forgiving, all-knowing, omniscient, omnipresent, present everywhere, omnipotent, powerful. So kilalahon ina para nga ma-appreciate nato ng Dios kag masimba naton siya. So hindi lang pagkilalahon ng Dios kung nagamasakit ka. Kay ang Dios para sa imo, healer lang. Amulang ng imo sa iban nga tao, ang Dios para sa ila, ang Dios sa ila ya provider lang. Daw ano bala daw manog sweldo. Daw amulang na para sa iban, amulang na ang ila nga Dios. Limited katama ang ila understanding of God. In fact, worse, ang Diyos para sa ila, sulugoon nila. Amuni. Tapos ang Diyos ang masunod sa ila. Tapos kung hindi gani sila masunod,
Kaya tinagnobina sila mong nagtapos nilang 9 days. Negotiate nila ang Diyos. Tapuson ko nobina para pamatian mo ko. So ang Diyos para sa iya daw business bala. Himuon ko ni himuon mo man na. Mula na iyan pagtanaw sa Diyos. Limited katama. That's why kung hindi gani nila mabato ng parte sa Diyos, kaya ang Diyos is omnipresent and loving, kaya lain niya mag-express sa Diyos ang love, masunggod sila. Hindi sila yan magsimba. Why? Kaya wala nila nakilala ang matudtuod nga Diyos. Ang ila lang nakilala, ang ila Diyos nga ginhimo. So instead nga, God created man, ang para sa ilaya, man created God. So ang tao yan nag-create sa Diyos, gin-create siya ang construct sa Diyos, ang ideya sa Diyos. Kag may mga amuna, kag kung mag-abot na gani ang problema, nga hindi iya gusto nga style, bayaan niya ang Diyos. Kawaya makilala ang Diyos. Kung kaisa ka po sa aton mag-judge sa isa ka tao, kay way naton siya makilala. Kaya aton pagkilala, amulang na siya. And therefore, hindi kita ka-enjoy sang iya other goodness and other attributes. That's why kinanglan kilalahon nato ang Diyos sa iya totality, suno sa available nga access naton sa knowledge, sa iya nga nature. So kinanglan kilalahon ng perfection sang Diyos. I believe in God, the Father. Father ang Diyos. Father Almighty. So hindi lang siya Father Almighty siya. Father Almighty, Creator of heaven and earth. So makilala mo ang Diyos. Tira. Kung hindi ka magpati sinati, evolution mo nya wayaging create nag-evolve lang na. Kundi sala ng imo understanding sa Diyos. So simple statement about the knowledge of God, pero kinanglan ang pagkilala sa Diyos sa iya perfection. So kilalahon naton ina, tunan ina para ma-appreciate, para sakto ang aton dealings with God and relationship with God. Kung kayo sabi mo ang Diyos stricto, ginastriktuhan ka, kay may sala ka. Kag para sa may mga sala, kaladlukan ng Diyos. Pero para sa mga just, hindi kaladlukan ang Diyos. Depensa ang Diyos. Kung sila ginapinahan kay sakto imo obra, depensa mo ang Diyos. Pero kung ikaw pinahan kay ikaw may sala, di madlok ka gid. Kay may sala ka mo. That's why nagakahadlok sa Diyos, oftentimes, ang may sala. Kita mo, makilala mong Diyos na tanawon mo. Then, hambal diri, kilalahon naman ang Diyos sa iya obra, sa iya trabaho, sa iya ginhimo sa kalibutan. Of course, sa aton catechism, na-categorize naton creation, appropriated sa Diyos, attributed sa God the Father, redemption, attributed sa God the Son, sanctification, appropriated sa Holy Spirit. So, amuning mga trabaho. His will, kilalahon man iya will. Kaganong iya will? 10 Commandments. Gusto mo makilalang will isang Diyos? Wala na sang iban. 10 Commandments. Dirang iya will. Munang will isang Diyos sa 10 Commandments. So kung mamangkot ka, go back to the 10 Commandments. Kaya mo nang pagbuot sang Diyos sa tao. And then, kilalahon ka no ang means of grace established by Him. Kilalahon ang simbahan. Kaya ang simbahan means na gin-establish ang Diyos para mag-distribute sang grace. Kilalahon mga sakramentos. Tunan ina para ma-appreciate. Tanawa ba lang iban ka seminar sa bunyag? Natakan sang bunyag, sang seminar. Wala sang appreciation, wala sang hungering. Hindi nila gusto ina. Wala sang appreciation. Wala sang pagkilala sa Diyos. Lord, kilalahon ko ikaw sa imo sakramento. Ano na means sini? Ano sini ang katuyuan? Ang isa ka Katoliko nag-hunger sina, nag-strive nga maintindihan ina. That's why ang knowledge of God is the knowledge of His perfections, His works,
His will and means of grace. Amat amaton tani, kilala ang aton Dios sa iya mga attributes. Ang mga anghel, ang pagkilala nila sa Diyos, direkta. Kita iya, indirect. Ano namin mo, Father? Example ko sini, mapa. Ang aton pagkilala sa isa ka lugar, kay way pagtatuka kadto, sa mapa pa lang. Pero ang anghel, dito na sila sa sinang lugar. That's why balaan na gid nila ang lugar. They have already visited the place. Ang aton diri sa kalibutan, we have not yet visited heaven, kundi mapa pa lang. So naga-enjoy ka man sang mapa, map of USA, map of Europe. Pero way ka to ka bisita, pero may knowledge ka na. Nga mo ni, diri niyang Sagrada Familia, diri siniyang Paris, diri siniyang mo na. Pero way patuwa ka to, pero may knowledge ka na. Kag maka-enjoy ka naman, excited ka. Pero mga anghel, dito na gid sila. That's why ang knowledge nila sa Dios is direct, face to face, beatific vision. Dito na gid sila. Kita yung knowledge natin sa Diyos, mediated, mapa pa lang, diri sa kalibutan, Bible pa lang, parte pa lang sa Diyos, Bible pa lang. Kung batunon nato ng Diyos, mediated siya sa body niya, hindi as He is. Siya man na, pero gapanago, gintago, iya ang iya kaugalingon, sa dagway sang tinapay. Pero siya man na, pero sa dagway sang tinapay, sa kalibutan nga ini. That's why kita, ang ato knowledge of God is din indirect. Unless, ang iban sa inyo makabaton sang direct revelation. Nga, ang Diyos kinagahambal. Kay St. John the Evangelist. Pero espesyal na, hindi para sa tanan. Ginapili lang na sang Diyos. Iya yung wisdom and knowledge, ginapili iya lang na. Ti kung ikaw pilion, bulahan ka. Pero may ubrahon ka. Nga i-reveal abis ang Diyos sa imo na, ay paubrahon niya sa imo, may paubra siya sa imo. Saint Bernadette of Subiro, o Paubraya, ang Fatima, kabataan, o Arada, Revelation sa mahal. Ako yaway ko kakita sa mahal nga birhen, direkta. Kita ko lang sa picture. Pero sila yung kakita. Pay ubrahon sila. That's why kung mangayo ka mo nga gusto nyo makita ang Diyos, handa ka mo, kay may paubra ang Diyos sa inyo. Yung Lord, pakita ka pala sa akon. Pakita ko sa imo, pero ubrahon mo ni. May paubra ako sa imo. Basta magpakita ang Diyos, may paubra. Basta magpakita ang Diyos sa imo, may paubra siya sa imo. Sacred Heart, Divine Mercy, Padre Pio, Tanawa, Francis of Assisi, Teresa of Avila, tanawa ko na nung paubra sa ila. Kung kaisa, it will cost your life. Okay na lang, Lord, hindi lang anay ako ya. Okay na kuya. Sakrament ako ya. Kung magpakita ka sa akin, tapos palakton mo ko, palagawon mo ko, tapos i-persecute ako, kagano ko. Okay na, Lord. Hatag lang kay Ma'am Teresa Campos. Siya lang. Batunon niya na. Okay. Daga-joke ako, pero amo na. That's why, ang mga apparitions, andam ka mo. Kaya kung may apparition sa inyo, may persecution. Kaya ang panulay, hindi So, knowledge sa Diyos, mas taas ang imo knowledge sa iya. Kag direkta, grabing demand sa imo. That's why sa aton, indirect, mediated. Din ako nagkuha sang knowledge ko sa Diyos. Sa akon man, tudluan niya ko. Wala yung baton direkta. O sa katikist sang una. O thank you. Sa akon mga teachers, sang elementary. Din ako balo sang math how, pag sang reading, sa teacher ko. Hindi to yan nagdabot sa akon. Mediated. That's why ang knowledge natin sa Diyos mediated. That's why ang simbahan kita mag-stop, tudlo, hindi masalo sa next generation ng knowledge of God. That's why tudlo ta. That's why may simbahan. Kaya amo ng instrument sang simbahan in this world, amo ng function niya. To mediate, to pass on the knowledge of God sa next generation. Ang mga anghel, direktang ila, bulahan sila. Kita nilang nawong sang Diyos. Kilala nila ang Diyos. Kita sa espeho pa lang, sila direkta.
Kita sa mapa pa lang, sila didto na. Pilak adlaw didto naman kita. Ang aton mga minatay, beatific vision, didto sila. Kita nilang Dios. May fullness ang ila happiness because eternal life is the knowledge of God. So kita may foretaste kita of eternal life. Kaya wala, mediated pa lang ang aton, indirect. Sila, full ng ila happiness. Kita na nila ang Diyos. Beatific vision. Now, ano ang purpose ining knowledge of God sa aton kabuhi? So, nabutang diri na mi anak ko diri, hambal diri, ang knowledge of God is important. Kaya mo ning nagahatag sa aton sang consolation in times of misfortune. Tuod na, may hope kita in times of death. Kung wala ka sang knowledge of God, wala ka gapatuo sa Dios, sa tiyempo sang kamatayon, wala ka ga-hope sang eternal life, hasta ka lang sa patio, ote, kundi frustrated ka. Ang knowledge of God nagahatag sa aton sang aim in life. That's why iban nga tao wala aim in life, kay tungod wala sila ng knowledge of God. Gahatag sang consolation sa aton misfortune. That's why iban nga tao ga suicide, kay wala hope. Wala hope sa ila kabuhi. Pero kung kilala mo ang Diyos sa iya promise, hindi ka mag-suicide. May hope, may strength, may grace. Kag nagahatag sang order sa community, order kay maplastar ang kabuhi. God, man, things. Kung wala sang knowledge of God, matalang ang tao kung sinaibutang niya sa babaw, things o kung man. Pero kung may knowledge of God sa imo kabuhi, sa imo marriage, sa ino, una gid ang Dios. Kag nagaplastar ang imo kabuhi. That's why importante ang knowledge of God. In fact, kung isisaon mo ang krimen, halin ina sa lack of knowledge of God. Nining mga evil sa kalibutan, ang cause ni is ignorance of God, of God's goodness, of God's work, of His will, of His grace. Kag lack of knowledge sang iya perfection, sang iya plan, sang iya will, kag sang iya power. Tira naghalin ina. That's why naghambal catechism, preach nanungod sa Dios. Kay kung makilala sang tao ang Dios, naka first step na siya. Ang second step, put siya sa practice ang iya pagkilala sa Dios. Di paano makilala sang kabataan kung wala kita religion? Kaya ginpauntat ang religion. Knowledge of God. Di paano mo na ipasa? Paano makipasa na sa kabataan kag maging well-ordered ang life, kag may consolation, kag may aim ang ila life. Kag iban nga parents nag-stop teaching the children about God. Gintuluan nila kung ano-ano, dance, ballet, piano. Nami man na kay mga talents, pero wala naging tuluan parte sa Dios. Dapat may Dios gid nga itudlo sa kabataan. Hindi lang talent. Dios man. Nga anak kilalahon mo ang Dios, himbahon tani, powerful ini, almighty, all-knowing. Amuning aim sang imo kabuhi. Amuning magaguide sa imo, basahang Bible, arada iya nga will, arada. Kundi kung mag-problema siya sa kasal, yes, plakadlaw, kung pasahon ko tong hambal ni mama, bi, ano tuman, kung namsubuan siya, bi, hambalon mo, tanawon ko, bi, kung anong hope na ginahatag sa Diyos sa ako. That's the beauty and the power of knowing God. Because eternal life is knowing God. Amen. God the Father, thank you for establishing the church, our mother and teacher of faith. We pray for our church that she may continue to be strong amidst persecution and be patient amidst the lack of faith and ignorance of the people. May the good works begun by Holy Mother the Church be brought to fruition through Christ our Lord. Amen.